ay Dr. Jen. Good morning. Eto na. Ito na yung sinasabi natin. Nagkademandahan na. Meron pong mga sinampahan ng kaso sa tanggapan ng ombudsman. At ito po ay may kinalaman sa... Hindi ko malaman kung anong itatawag natin dito eh. Yung bang anomalya, aligasyon ng katiwalian. Yan po sa bayan ng Concepcion, napakagandang bayan. Concepcion sa lalawigan ng Tarlac. Nakakausap po natin si Attorney Nicole Jane Santos. Siya po ay konsihal, Siya po ay miyembro ng Sangguniang Bayan ng Concepcion Tarlac. Councilor, magandang morning. Si Katunying po ito. Hello po, good morning po, Katunying. Opo, tama po ba ako? Kayo po ay konsihala dyan sa Concepcion? Yes po, Katunying. Opo, Incumbent councilor. Incumbent councilor po kayo. Okay, isang diretsong tanong. Kasama po ba kayo sa nagdemanda sa inyong mayor na si Mayor Noel Villanueva at mga kasama? Katunying, hindi po ako kasama sa mga complainant. Pero meron po kaming joint affidavit ng isa po pang kasama ko sa Sangguniang Bayan po. Kasama po si Incumbent Councilor SB Chino Buku din po. Opo, okay. Meron po kaming joint affidavit na inigay dun sa mga complainants po. Sino po ang kasama sa reklamong ito at ano po yung isinampang kaso sa tanggapan ng ombudsman? Dun yung kaso po is yung mga kapitan po, ex-kapitan po ng mga ibang barangay po dito sa municipality ng Concepcion. And then, yung kaso po na final nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is graft and corrupt practices po under RA 3019. Okay, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tama po kayo. Yun po yung Tolentino Law na kung tawagin. Okay? Kailan po i-final yung kaso at sino po yung kinasuhan? Noong March 21 po, nakapag-file na po sila, na-receive na po ng ombudsman. And ang mga kinasuhan po is ang incumbent mayor, Noel L. Villanueva po. Ang back chairman, Mr. Michael Bondoc. Ang back CWG, Mr. Reggie Bondoc. And ang isa pa pong back CWG na si Engineer Brian Julius Laksamana po. At ito po ay to be specific, meron po kasi akong binabanggit kanina na mga proseso sa gobyerno na may bidding process kapag bibili ka ng kung anumang gamit katulad ng air conditioning unit dumadaan sa bidding yan, Ano po ba nangyari? Ang pagkakaalam po namin, Katunying, is yung ito pong mga projects na po na to kagaya po ng landscaping, yung pong sa gate and fencing, yung pong balelugod, and yung pong sa mga various tables and chairs po na ginamit po dun sa bagong munisipyo. Kumbaga, Katunying, nag-start sila nung bidding nung March 2 hanggang March 24, Katunying. Pero ngayon pala, bago pa matapos yung bidding, gawa na po or tapos na po pala itong mga project na to, Katunying. So, yun po yung basis kaya nakapag-file po tayo, sila, ng kaso po sa ombudsman. Dahil nasa bidding process pa lang po, pero tapos na po yung mga project. Tapos na yung project. Yun nga sinasabi ko kanina. Okay, so magkano po ang halaga na pinag-uusapan dito? Katunying dun sa landscaping po, nasa 4 million po yung budget. Sa gate and fencing nung balelugod po is nasa 3.5 million ang budget. And yung sa various tables and chairs po, nasa lump sum po ng 80 million po sa... 80 million?
Yes po. Sus Mariano Kaindo. Nasa So, lump sum amount po na- anong klaseng mga chairs and tables ho ba yan? Base po, katunying dun sa mga nakita po namin na nakapost ay mga normal tables and chairs na parang pang-office po Oo. sa mga offices po ng bagong munisipyo po namin dito. Oo. Tapos yung aircon, may aircon, di ba? Yes, yung pong mga cabinet type na aircon katunying na naka-install na po Oo. sa mga office po. So ang ulitin natin councilor, attorney, Yes ito po. pong mga items na to na-deliver na, natapos na, katulad ng landscaping, hindi naman madaling gawin yan, kahit hindi pa tapos ang bidding? Yes, katunying installed na po sila kahit hindi pa po tapos yung bidding katunying. Mhm. Kagaya po nung gate dun sa munisipyo, yung bakod ng munisipyo, yung sa Balelugod po. Oo. Yun po yung mga yun na nakita po namin na naging cause kaya po nakapag-file ng kaso po sa ombudsman. Katunying, correct ko lang po ha, baka po magkaroon ng misunderstanding. Oo. Yung pong sa 80 million is lump sum po siya, not itemized po siya ha. Baka po, Lump sum, okay. opo, Oo. hindi pa po itemized yung amount po na yun, but nagto-total po siya ng 80 million. Total. Kahit na, napakalaking halaga po noon, ang atin naman tinitingnan dito, well, importante po yung amount, pero yung proseso ang samaho ng proseso na yun Yes, katunying, kaya doon kami nagtaka at nagulat din po because personally po, nakita po namin, nagpunta po kasi kami nung kasama kong counselor po, si SB Chino, pumunta po kami ng March 7 dito po sa bagong munisipyo, tinignan po namin, nag-occular visit po kami. Doon po namin nakita yung mga aircon na nakalagay na po, yung mga So nakita nyo mismo ng inyong mga mata na nandun na, naka-install na kahit hindi pa nagbibiding? Yes po, katunying. Kaya po nakagawa po kami ng joint affidavit ni incumbent councilor. Ito, may pinapakita kaming video nyo ba to? O video ng, ito, mga aircon nga, no? May aircon nga na nakakabit na. Yung kwanto yung floor mounted na, tama, cabinet type, mahal to Yes po. Pag ito nilalagay ko sa restaurant namin, sumasakit ang ulo ko, ang mahal niyan Yes po. Opo. Kaya nagulat po kami doon. Opo. Kaya po, nagtaka kami bakit nandito na tong mga gamit na to, whereas hindi pa po talaga tapos yung bidding process. Oo, saka yung bidding, kaya ka nga nagpapabidding, ay pipili ka ng supplier na doon ay mas makikinabang ang pamahalaan, di ba? Opo. Kung hindi pa nagbibidding, ibig sabihin, may supplier na yan. Yes po. Opo. So lokohan lang yung bidding. Yun, kayo po yung nagsabi dyan. Oo, hindi. Kasi tinan mo may nagpa-deliver ka. Alam nga naman sabihin mo na, pare, i-deliver mo na to, ikaw naman ang mananalo. Anong klaseng bidding yun? Di ba Yes po, yun nga po. Kaya talagang nagulat kami. Kaya ito po, nakapag-file po yung mga dating kapitan ng municipality ng Concepcion. Dito sa anomalya po na to, nagulat din po sila. At kayo testigo, parang testigo kayo doon dahil sa naglabas kayo ng statement supporting their complaint. Yes po, opo. Opo. Okay, bakit ho ba inaapura yan? Kasi katunying malapit na po yung yung pag-open ng bagong munisipyo. Ito, nakikita ko po yung munisipyo pala to. Yung bago po ito yung bagong munisipyo. Opo. Bagong po. Opo. So inihahabol ang pagbubukas ng munisipyo bago mag-campaign period, ganon? Actually po, katunying sa March 27 na po yung inauguration ng bagong munisipyo. Talaga ganito siguro yung nangyari. Kaya nagulat din po kami na siguro po talagang target po nila na bago ang eleksyon, ma-open na po ito. Oo. Ang pangalan pala Concepcion Municipal Government Center.
Yes po. Ito pong i-final na kaso na to, natanggap ng ombudsman. So, it is both criminal and administrative, no, attorney? Yes po. According po sa complaint affidavit, administrative cases po siya for serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the public service, and violation of RA 12009 and otherwise known as Government Procurement Reform Act po siya. And yung sa criminal case naman po is yung sa graft and corruption and or violation of Section R, Section 3E and 3G of RA 3019 po. Meron pong nagme-message dito sa atin, meron daw pong bidding hanggang kahapon, March 24? Yes po, Katunying. Ito po yung mga nasabi ko, Katunying, na-open po yung bidding nung March 2 and nag-end lang po nung March 24. Yung po yung landscaping, na amount po ng 4 million. Yung gate and fencing din po nung, isa pa pong project po, Katunying, na Balelo Good na po ni Senator Villanueva. Oo, natatawa lang ako pero seryosong bagay. Natatawa ako kahapon yung may bidding pa hanggang kahapon. Magsasara pa lang yung bidding. Ibig sabihin, supposedly wala pang notice of award diyan at ang haba niyan eh. May post qualification pang tinatawag, hindi ba, sa mga bidding. Napakahabang proseso niyan. Pero hanggang kahapon may bidding pero na-deliver na yung subject ng bidding, anak ng bakang dalaga o. Yes po. According po sa mga data na nakuha namin, Katunying, is wala pa yung notice to proceed and notice of award talaga. Kaya yun po yung nangyari. Sino po ba yung mga supplier na yan? Baka naman nakakakuan po ba? Nakilala nyo ba kung sino yung mga mapapalad na suppliers na yan? Actually po, Katunying, dahil yung vice mayor din po namin, sinubukan po niyang itanong kung sino dun sa mga committee sa back. Pero apparently po, nag-letter po siya sa back committee. However, Katunying, hindi nila sinabi. Ang reason nila is hindi daw po sila required na magbigay ng information patungkol po dito. Ganon. Public bidding nga yan eh. Di kapag ka nai-award yan, dapat ay, kung sino man yung suppliers, dapat nalalaman ng ating mga kababayan. Well, just to be fair, gusto rin nating makontak si Mayor Noel Villanueva na ang kaso nyo na to, ang kasong i-final na to, may kulong to eh. Kaya may kulong at saka kung administrative case, pwede po itong matanggal sa pagka-opisyal ng gobyerno, no? Kayo, abogado kayo, i-educate nyo nga kami? Yes po, kapag nagkaroon po ng nakakita po ng probable cause para sa pagka-file po ng kaso, magtutuloy-tuloy po siya. And syempre po, bibigyan naman po siya ng chance para sagutin itong complaint po na to. And then po, magkakaroon nga po ng administrative and criminal case po against him po kapag tuloy-tuloy po itong kaso na to na nagkaroon po ng probable cause para mag-file po sa kanya mag-file against him po. Po. Susubaybayan po namin ito. Attorney Nicole Jane Santos, Councilor, maraming salamat po sa inyo at sana yung ganitong mga kaso at ma-actionan kaagad ng ombudsman. Uncle Sam, Uncle Sam, I miss you. Si Uncle Samuel Martires. Ito po dapat na ma-actionan agad para huwag tularan. Kasi itong ibang mga opisyal ng gobyerno natin, akala yata nila kanila yung pera. Para bang bibili, alam ba ako sa bahay ko, bibili ako ng electric fan. Hindi naman ganun yun eh. Pera ng bayan yan. Kaya nga merong mga prosesong tinatawag. Well, attorney, hindi na kayo kasama doon. Andyan lang kayo. Hindi pa ako nakapagpapaalam. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po, Katunying. Thank you po. Thank you po. Ayun. Si Attorney Nicole Jane Santos ng Concepcion Tarlac. So,